i-report ko po is yung sa place po ng Balingcan Naway, which is nagkaroon po kami ng 18 na mga bata na nakasama that Sunday. Then, nung una po, hirap po kaming maghanap po ng mga bata kasi umuulan po that time. Then, may kilala po si Hana na 4 na mga bata na naliligo, which is advantage po namin kasi kilala po talaga si Hana din. Then, nagkaroon po kami ng problem kasi masyado po mga tinuturuan po nung una is bilis po lumaki tapos kumikilala pa lang po. Then, yung pinakamahirap na part is yung parang hihilain sila ulit pabalik. Yung mga nag-start na tapos na-stop tapos biglang wala ulit. So, yun yung talagang pinakamahirap. Then, praise God kasi may mga nag-stand pa rin, nag-continue sila sa pag-serve kay Lord that time. Then, na-meet din namin yung mga Wesleyan, which is yun din yung naging issue dun sa place ng Balingcan Naway kasi same kami nagtuturo doon. Pero ang sabi naman po nung nakausap namin mga Wesleyan is Saturday po talaga sila nagtuturo. Nandun lang po sila nung Sunday kasi may service po sila for adult. So, ang naging parang yung maganda naman po dun is maganda po silang kausap. Parang open po yung mic nila about sa unity, about sa word naman po. Nakita naman po nila na same po kami ng Bible. Yung nagkataon po na talagang yung Bible nila is talagang same na sa dala ni Hana na Bible. Kaya napansin po nila yun. So same doctrine sabi po ng mga. Tapos nagkabanding po kami, nag-usap-usap po kami tapos yung mga pagkakataon po na talagang yung Holy Spirit na po yung parang nakikipag-usap kasi parang tumutugma na po. Then, yun na masaya kami kasi parang yun yung way ng pagkilos ni Lord na nagkaroon yung unity yung mga nagtuturo. Hindi sila yung nagkukos ng parang confusion para sa mga bata na which is last sino yung nagtuturo sa amin ng Sunday, sino yung nagtuturo ng susunod. Parang ang gulo po kasi pag may tumatawag sa amin ng Ate Marge kay Hana, tapos iba naman po. So, sabi din nung isang bata, kamukha niya daw po kasi yung isang nagtuturo. So, iba-iba po yung nababanggit namin. So, ayun nga po. Nalinawan naman po kami na isa naman po yung hangarin namin. Turuan yung mga bata. Magandang araw po. Kami po ang San Marcelino Outreach Team at sa araw po ito, ibabahagi ko po ang mga naganap noong kami po ay pumunta sa San Marcelino upang turuan ng mga bata. Una po, habang kami po ay nasa daan, kami po ay nag-document, ginawa po namin, nag-video po kami sa aming pagpunta and then pagdating po namin doon, nadatnan po namin yung mga bata na sinasabi nila, andyan na sila, aratadan, sabi nila in Ilocano. And then, nakita namin yung joy sa mga bata na habang nakikita nila kaming parating is parang yung welcoming na presence sa mga batang iyon. And then, maulan that time, so pumunta kami sa bahay ni Nanay, sa isa sa mga anak ni Nanay Tita Jose, ating kapatid dito sa church, and then dun yung ginamit namin. But before that, nag-games muna kami sa tabi ng ating community church sa San Marcelino. Nagkaroon kami ng isang game doon bago kami pumunta sa bahay ng anak ni Nanay Tita Jose. And then after that, nag-pray kami ng mga kasama ang mga bata. Tinawag yung mga ibang bata na nasa bahay pa lang nila. Though umulan that time, nakita namin yung pagkilos ng Panginoon sa mga bata. Hindi sila pakalat-kalat lang, kundi binigyan nila kami ng atensyon. Nakipag-participate sila sa amin. And then, nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na kahit maulan is andyan yung mga bata na handang makinig sa mga salita niya, handang makipag-fellowship sa mga kapwa-bata at makiusap rin sa aming mga nagtuturo. And then, after namin mag-games, yun nga, nagpakain kami. And then, after nun, nag-pray po kami. And then, after na naman nun, nag-games na naman. And then, yun, pinaalalahanan namin ng mga bata na sa susunod, mag-aya ulit ng mga ibang bata. And then,
Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay Carmen team sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga bata. Then, kung kami po ay pumunta ng Carmen is habang po umuulan, is hinintay po namin na tumila yung ulan para makapag-umpisa po ng pagtuturo sa mga bata. And then, habang po humihina yung ulan is lumabas po si Pastor Lot para kausapin po yung tatay ng kambal para po gamitin yung kanilang terrace para sa pagtuturo ng mga bata. And then, yung ginawa po namin doon is yun, pinaliwanag po muna namin sa mga bata kung na hindi po muna po kami magtuturo ng lesson at this week po muna kami magtuturo. And then, sa tulong naman ng Panginoon is yun, nag-pray po kami. And then, umawit sa ating Panginoon ng mga papuri para itaas ang kanyang pangalan. And then, yun, nag-pray para sa pagkain. And then, bago po yun is nagpakilala po yung mga bata sa amin, yung mga pangalan po nila. And then, yun, nagpakilala din po kami, pinakilala po kami ni Pastor Alot. And then, yun, nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi may pamilya po doon na tumulong para gamitin yung space po ng kanilang bahay para maturuan ng mga bata. Then, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at lahat ng papuri at pasasalamat ay para lang sa Panginoon. Good evening po sa lahat. Ang marereport ko po ay pupunta pala pa kami po ay lakas ng ulan. Tapos siniling kami doon sa tabi ng pagbibilihan ng mga coke o mga gano'n. Tapos so yun, pagdating namin doon walang tao. Tapos zero na hinarap ng mga tao ay ako yung mga bata pala. So yan, pumunta sa bahay-bahay, tapos kinita na nilo ng gigimping, tapos doon naman ako sa bubo, tapos magsisampag ka, gigimpingan, tapos hello, nag-gamusta namin, tapos nag-usap po kami, tapos yan, nagpapakain po kami, nag-try mo na kami, tapos bago po nagpapakain, tapos yun, tapos maayos naman yung doon. Tapos wala yata yung Wesleyan doon. Siguro baka naulat sila. Doon dahil malakas yung ulan. Tapos yun po. Magandang araw po sa ating lahat. Ilang bata po yung natatnan po namin doon is nasa 11 lang po. Kasi naghihintay daw po sila sa amin mga alas 2. Tapos bigla pong umulan. Kaya ayun, yung mga bata umuwi tapos may nag-chat sa akin na yung iba is hindi na daw po pinayagan. So, ang mga bata po doon talaga is nasa 20 plus. But then, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi may nadatnan pa po kami doon na 11 na bata. And noong Sunday, pagkababa po namin ng L3, umaambon. Tapos, nung papasok na po kami sa may iskinita, bigla pong bumuhos yung malakas na ulan. So, nag-iisip na po kami ni Jenny kung saan po kami tutuloy kasi po wala po talagang kubo-kubo doon. Then, punta po kami doon sa kung saan kami pumunta nung first na punta po namin doon kila nanay. May isang, ito po yung bahay, tapos may parang maliit na dito, parang garahe. Pero maliit lang siya, as in parang pa-square lang. Parang ganito lang po siya kaliit na garahe. Then, tinanong ko yung apo ni nanay kung pwede pong mag-stay doon. Tapos, ibababa na po namin ni Jenny yung kaldero sa may upuan doon sa bandang parang garahe. Bigla po lumabas si nanay na, madam, dito na lang po kayo sa loob ng bahay. So, ayun, at the same time, sobrang saya po ng puso mo kasi talagang fully heart si nanay na pinapasok po kami sa bahay nila. So, pagpasok mo sa bahay kasi is, parang terrace, gano'n. Tapos, sa kabit ay dito sa gilid niya is higaan na po.
So, ayun, doon po kami, siksikan po kami doon, nakala ko po di po kami kasya doon. So, ayun, siksikan po kami doon, pinagkasya ko po yung mga bata sa upuan kasi kulang po talaga sa upuan. At ayun, after that, nag-decide kami ni Jenny na magpakanta po. So, nung nagpakanta po ako, sumunod po si Jenny para may chance po na maski siya is magamit din that time. And pinakilala ko na rin po siya doon. And ayun po, okay naman po yung mga bata. And pray rin po kami, then after that, kumain na po kami agad. So, ayun po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon na binigay niya si nanay na sa amin na, ayun, hindi kami ng problema ni Jenny sa masisilungan namin that time. Siyempre, gusto po namin na makapunta doon. Ayaw namin na maano yung mga bata. Jenny, ayaw po namin na hintayin po kami ng mga bata na hindi po kami darating. Sa kauplasan po, nagpasalamat tayo sa Panginoon kasi hindi nila ako nakalimutan. So, pumunta kami sa kapitan, kasama namin si Joey. Hindi namin naabutan yung kapitan, tapos yung sekretary. Hindi na pala siya kasi tumakbo ng kagawad. So, pumunta kami doon sa kamag-anak namin. Wala naman doon po. Ang sekretary pala, walang problema kasi pamangkin din namin. Tapos nakausap namin yung BHW, siya na lang daw bahala magsabi. Pero sabihan namin mga bata. So, by Sunday, so sabi namin ibalik yung feeding program doon. So, salamat sa Panginoon na ilang taon na hindi naman ito. So, salamat sa Panginoon na pumayag si Ate En na kasama sa amin ngayong Sunday kasi kulang talaga kami kay nila si Charlie. So, patuloy din tayo mag-alap sa ating mga outlets at salamat kay Joey na magbigay siya ng time para sa outlets namin sa Kauplasan. So pag-pray natin ang Kauplasan na tuloy-tuloy kasi sa loob sa Kauplasan wala talagang church doon. So baka hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon. So doon. So kung sino pong magtawag pa kami na doon kasi sa tutuusin dami talagang bata doon. So yun po sa Kauplasan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-report ko po ngayon ay from Casa po. Umuulan po that time. So yun, kailangan ko po ng kasama kasi po mag-isa ko lang po doon. So yun, sinamamahan po ako ni Ate Elvie tapos ni Ate Liz. So yun, nag-visit po kami habang naglalakad po kami ng Pasngaw po. May nakita po kaming mga bata na nariligo po sa ulan. So, pagpapalapit po kami, lumalayo na po sila. Tapos nung papunta po kami kila Reynalyn po, biglang lumakas po yung ulan. So yun, nag-direct po kami kila Reynalyn po. So yun, sinabihan namin na kapag yung mga bata na dumadaan, yayain sa linggo kasi may feeding program. So yun po yung opening po ng feeding program po natin dyan po sa Casa. So yun po yung mission ng YP po. So, yun po yung kailangan ko po ng kasama.